Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang init. Di po ba? Sino pong naiinitan? Mainit po ang panahon, di po ba? Kaya in-encourage ko po kayo na laging uminom ng tubig sapagkat lagi po tayong pinagpapawisan. At para hindi po tayo madihay, ay lagi po tayong uminom ng tubig. Lalong-lalo po ngayon, uso po ngayon ng heat stroke. Kaya yung may mga high blood po dyan, ay ingat-ingat po tayo at lagi po tayong manalangin sa Panginoon at tayo po ingatan. Okay lang po? Praise God. Narito na po tayo ngayon sa month of May na bago po tayong series. At ang series po natin ay may pamagat na New Habits o Bagong Gawi o Nakasanayan. Alam niyo po, marami po sa atin ngayon na kahit po tayo ay mananampalataya na, meron tayong nakasanayan na hindi pa rin natin iniiwan. Ano po? Yung nakagawian mo na. Kaya may kasabihan na ipakita mo sa akin sa araw-araw yung ginagawa at ipapakita ko sa iyo yung kinabukasan mo. Kasi po yung habit po natin, magdidetermine po yan ng ating future. Alam ko po na meron po ako nabasa sa Atomic Habit, ito po ay sulat po ni James Clear, na kung saan meron po ang sa British, may kwento po doon yung British, sa cycling British po ito, sila po yung cyclist na hindi pa nananalo sa tour na The Tour de France. Isaan, ito po ay sikat na palaro about bisikleta sa biking. Pero 110 years kahit kailan hindi pa po nag-champion yung British. Ganun po. At meron pong kilala po na nagtitinda po ng bisikleta doon sa kanila sa France. Pero hindi po nila binebentahan itong mga cyclist ng British. Kasi sabi nila, pag binentahan ko to baka bumaba ko ang sale. Kasi nga yung British po na cyclist, hindi po sila nananalo. Ibig sabihin, talunan. Hindi pa po dumating sa point na nung sa Tour de France, the Tour de France, hindi pa po sila nananalo. Ito po yung sikat na paligsahan about sa pagbibisikleta. At ang nangyari po ngayon, dahil sa nangyaring yun, nagpalit po sila ng coach. Nagpalit din po sila ng coach, kaya nagbago rin sila ng strategy. At ang strategy niya ito, aggregation of marginal gain. Ito po ang tawag nila dito. Na kung saan, yung dati nilang habit, in-upgrade nila ng 1% lang. 1% ng habit nila, yung ginagawa nila, inibang. Ibig sabihin, yung dati silang, hindi sila nagpapamasahin ng katawan, nagpamasahin na sila. Yung kanilang kamay, ganun din. Yung kanilang outfit, binago nila, in-upgrade nila. Talaga may binago sila. Yung habit nila na hanggang dito lang tayo, paulit-ulit lang, binago nila. Ng 1% lang. At yung pagbabago po nila, yung strategy yun, ano yung po ang naging epekto nito? Yung nagkaroon po ng Olympics sa Beijing, China, lahat po na sinalihan nila about sa biking, nakakuha po sila ng gold. At hindi lang po yun. So nangyari po na nagkaroon ulit ng the Tour de France, nag-champion na po ang British. Ano po ipinapakita nito? Yung habit po natin, malaki po ang epekto nito sa ating future. Ano po? We are product of our habits. Kaya kung ano ka ngayon, yan po ang dahilan ng product nung nakasanayan mo noon hanggang ngayon. Kaya mahalaga po na makita natin kung ano ba yung habit sa akin mula sa Diyos na magbibigay ng tagumpay para sa akin. Kasi po marami po tayong habit na hindi naman nakakatulong, lalong-lalo na po sa paglapit natin sa Diyos. Lagi po natin tatandaan, kung ano ang itinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Kaya kung yung habit mong ito ay hindi mag-aani ng maganda, tanggalin mo na ito. Para nangyari sa British. Na yung habit nila na hanggang doon nila, binago nila, 1% lang, how about pa kaya kung ilang mataas na porsyento ang gamitin mo sa pagbabago ng habit mo, ano kayang tagumpay pa ibibigay sa'yo? Maibibigay nitong habit na ito. Lagi po natin tatandaan, kung gusto po nating mamunga, yung habit natin maging productive, kailangan po nating ilapit ito o maging ang Diyos ang magbigay ito ng pamumunga. Ano po sabi sa 1:15-16? Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo
upang humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. At sa ganon, anuman ang hingin nyo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay niya sa inyo. Kung gusto po natin maging productive ang ating habit o nakasanayan, dapat sa Diyos tayo lumalapit. Unang-una, kung gusto nyo mo mamunga ang iyong buhay, sa Diyos po tayo lumapit. Unang-una, ang Diyos po ang pumili sa atin. At pinili ka niya upang mamunga, maging productive po tayo. Kaya nga ang mga mananampalataya, hindi po ito nananatili ng stagnant lang na hanggang dyan lang ang buhay mo, hindi. Kasi nga yung pagkapili sa iyo ng Diyos, may kasama mong pamumunga ito. Kaya kung ang nakasanayan mo, hindi namumunga ito para maging maganda buhay mo, hindi galing to sa Diyos. Ano po? Kasi sino po mga pinili ng Diyos dito? Pakitaas po kamay, sino po mga pinili ng Diyos? Ibig sabihin, ang buhay po natin, yung mga nagtaas ng kamay, may pamumunga, mayroon tong talaga magbibigay sa ng productive life. Kaya madalas po kasi nangyayari, yung ating mga nakasanayan, ito po ang nagdadala sa atin, hindi po tayo maging productive. Ano po? Anumang bagay na gusto natin maging mabunga, dapat po hinihingi natin ito sa ating Panginoon at ipagkakaloob to. At madalas po sa nakasanayan natin, hindi naman talaga will ni Lord eh. Ito din na sinasabi ni Pedro sa pangalawang Pedro 1:3. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nabigay sa atin na lahat ng kailangan natin upang makapamuhay tayong may kabanalan. Sabi dito, upang makapamuhay, upang ang ating ginagawa, ang ating nakasanayan ay may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Kailangan yung ang ating mga naging nakasanayan or habits, ito ba ay kaugnay sa paglago natin, sa pagkakilala natin sa Diyos? Kasi madalas tayong nakasanayan, even Christian, hindi naman nagbibigay ito ng pagkakilala sa Panginoon eh. Di po ba? Sino po dito nakasanayan magbasa ng salita ng Diyos? Di ba? Minsan, nagbabasa lang tayo. Kasi sinabi ni Pastor last week, nakakaya naman pag hindi ako sumunod. Pero hindi mo nakasanayan. Sino po dito, pag nakasanayan, pag gising ng umaga ay nagdadasal? Totoo. Ano? Iba talaga siguro. Yung totoo, pag gising mo ng umaga, anong hinahanap mo kaagad? Asan yung cellphone ko? Di ba? Ganyan tayo. May nag-message kaya? Kasi nakasanayan mo na. Kaya every morning na ikaw ay gumigising, hindi naman si Lord ang nakikilala mo. Lord, thank you sa pagising ko ngayon, ha? Kasi may buhay na naman. Hindi. Lord, ba't kaya yung cellphone ko? May nag-message kaya? May nag-like kaya sa pinost ko? Kaya nga ngayon, sa panahon natin ngayon, pag ang isang tao nawalan ng cellphone, ikamamatay niya. Kasi nakasanayan na natin eh. Kaya minsan nga, pag naiwanan mo yung cellphone mo, kahit gaano ka kalayo, babalik ka eh. Bakit? Nakasanayan mo nang may cellphone ka. Di ba ba? Yung nakasanayan na yan ay nagdadalabas sa atin ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kasi minsan yung mga bagay na naging habit mo na, yan pa rin na nagpapalayo o para hindi ka lumago sa pagkakilala. Anong sabi sa pangalawang Pedro 3:18? Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Alam niyo po ang hamon sa atin ng Diyos ngayon sa atin lahat? Yung bang nakasanayan mo ay nagbubunga ng Christ-likeness. Ng pagiging katulad ng ating Panginoon Kristo. Alam po, nakakalungkot, marami po akong nakikita, lalong-lalo po mga kabataan. Ang kailangang tinutulad po nila yung sanlibutan, hindi yung Christ-likeness. Kasi bakit? Dahil sa nakasanayan. Dahil sa habit. Ano po? Sa habit. Kapag hindi ko ginawa ito, pag hindi ako nakasanayan ko na baka layuan ako ng mga tao. Kasi nakasanayan mo na yan nung nung ikaw ay hindi pa nabubuhay sa ating Panginoon. Kaya po, napakaganda po ng ating verse dito po sa ating new habits, Efesios 4:22-24. Maganda po maunawaan natin. Ito po ang sinasabi. Iwanan na ninyo ang dati nyong pagkatao at mamuhay. Iwanan na ang dating pagkatao at yung mga nakasanayan, yung pamumuhay natin. Ang pagkataong ito ay siyang mapapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin na ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Isuot ang bago ninyong pagkatao na nilikha na naaayon sa matuwid at banal na Diyos. Nakikita po natin
na ang gusto ng Panginoon, ipamuhay yung bago mo na dapat na makakasanayan. Ano yung bagong pagkatao? Ito po ay nakaangkla sa sinasabi ng katotohanan. Kasi madalas po tayo ang ating nakasanayan, hindi po nakaangkla sa salita ng Diyos na nagpapakita ng matuwid at kabanalan ng Diyos sa ating buhay. Halimbawa na lang, kung nakasanayan mo na ang gumising ng tanghali. O, di ba? Tanghali ka ng gumising. Kaya nga mga Filipino, yung napansin, Filipino time kasi. Yung dating alas 10 magiging 10:30, Filipino time. Kasi nakasanayan na ng mga Pilipino. Pero hindi maganda epekto, lalong-lalo na kung ikaw mag-i-interview sa isang kumpanya ng trabaho mo, kung may kadil ka, or something may ginagawa ka, di ba, pag late, ayaw mo eh. Dahil nakasanayan mo na, paulit-ulit na lang, pero hindi maganda epekto. Kaya sasabi sa anak, anak, gumising ka na. Mag-church tayo, sasabihin ng anak, naantok pa ako, sasabihin naman ng magulang, doon ka na lang matulog sa church. Kasi nakasanayan na. Kaya makita po natin, ito po bang nakagawian natin o habit? Sabi ng Panginoon, new habit, magkatao, may bagong pagkatao, dapat isinusot ito. Yung habit na ito, yung nakasanayan, dapat nung dati, tanggalin na natin. Lalo na kung hindi po ito magbibigay ng karangalan o yung magbibigay ng talagang ang buhay mo ay tunay na nabago ng Diyos. Lalong-lalo na po sa ating mga Kristiyano, di po ba? Kasi nga po, ang Kristiyano po, may bago ng pagkatao. May bago ng kasanayan. Dati, sanay ka, hindi ka namamati. Pero dahil may bago ka ng pagkatao, masasanay ka ng bumati dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Di po ba? Lalo din sa atin. Dati, hindi ka nagmamahal ng kao. Ngayon, nagmamahal ka na kasi dati mo nang nakasanayan yun eh. Ngayon, bagong kasanayan, hindi na, mamahalin mo na yun ang kailangan masanay mo sa buhay mo. Kasi maraming pagkakataon, yung old self natin, yung nakasanayan, pilit pa rin ginagawa ng mga Kristiyano. Yung nakasanayan mo dati, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, ngayon dapat, kasanayan mo magbasa ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na po ngayon, kung hindi ka magbabasa ng magpapalapit sa iyo sa Panginoon, iba ang makakasanayan mo. Di po ba? Ako noon, nakasanayan ko noon, hindi pa ako mananampalataya. Pag Friday pa lang, nakasanayan na po namin magbabarkada, may meet up na po kami. Every Friday yon. May kasunod pang Saturday. At Sunday. Nakasanayan na eh. Di po ba? Kaya hindi mo na kailangan, may kasabihan nga, hindi mo na kailangan i-memorize yan. Vision na to. Kung baga sa nakasanayan na. Kaya kahit anong gawin mo, okay, ba't ginagawa? Hindi ka pa sinasabihin, ginagawa mo na. Kasi nakasanayan ko na. At maraming tao, even Christian, marami tayong nakasanayan, hindi ito nagpapalago ng pagkakilala natin sa Panginoon. Marami tayong habits na hindi para makilala ang Panginoon, kundi ma-enjoy natin yung kagustuhan natin, yung nasa ng laman natin. Yan ang karamihan sa habit. Yung magpapaligaya sa'yo. Meron ba dito makapagtataas ng kamay yung habit mo para mabigyan ng kaluguran ng Diyos? Ano yun doon? Linggo-linggo, hindi ka nalilit, nagsisimba ka? Nagbabasa ka ng salita ng Diyos, habit mo yan? Di po ba? Lalong-lalo na po, isang habits na dapat tayo meron sa atin sa araw-araw na dapat mapaunlad. Ito yung alin? Develop the habit of prayer. Kailangan mapaunlarin natin ang gawi sa pananalangin o panalangin. Sino po dito yung habit ang mag-pray? Parang yun, lalong umihina na. No? Ako napapatunayan nyo na hindi nyo habit ang mag-pray. Bakit po? Isa sa mga halimbawa po, pag pumupunta po ako, lalo pag kumakain kami sa labas, ang nakakalungkot po, pag kumakain na yung mga katabi mo sa mga ibis na mag-pray. Oo, huwag ka munang kakain. Kala ko magpe-pray. Huwag munang kakain. Bakit? Pipicturean ko muna. Habit na. Hindi nyo napapansin yan? Imbis na habit mag-pray sa pagkain, Lord, thank you para sa... Hindi, pipicturean ko muna. Bakit? Ipopost ko. Bakit? Para maraming mag-like. Hindi nyo napapansin na nakakagawian na? Gutom ka na, so pipi-eating ka pa, pipicturean muna natin. Imbis na mag-pray. Sino po dito nagpe-pray habang tuwing kumakain? Sino nagpe-pray po dito? Di ba? Minsan nakakalungkot eh. Sino pa yung magulang, kakain, nagugutom ako, sasabihin, huwag muna kumain, daddy. Magpe-pray muna tayo.
Kasi nga hindi nakasanayan. Ako minsan po, pag ako nagpe-pray sa pagkain, minsan isip ako, ano na maipagpe-pray ko paulit-ulit pagkain? Lord, salamat po sa pagkain, maging kalakasan po natin paulit-ulit. Di po ba? Pero pag nakasanayan mo na, gagawin mo eh. Ang madalas, ang prayer natin, pag tayo nagpe-pray, pag kailangan mo lang. Lord, mamamatay na po ito, kailangan. Doon lang. Pero pag tayo talaga magpe-pray ka para lang magpasalamat or something na araw-araw gagawin mo, hindi mo na kailangan dahil may sakit, dahil may mamamatay, dahil gusto mong pumasa sa exam, magkatrabaho, hindi lang doon. Every time gusto mong lumapit sa Panginoon. Ang sabi sa Colossus 4:2, maging masigasig kayo sa patuloy niyong pananalangin. Ang sabi, patuloy. Walang katapos, patuloy po. Ibig sabihin, continually praying to the Lord. Bakit? Na may pag-iingat at pasasalamat. Bakit po kaya may kasamang pag-iingat? Hindi nyo po napapansin pag kayo ay hindi nang nyo habit ang prayer. Ang prayer nyo minsan, kahit nakapikit kayo, nakaganto kayo, ang daming pumapasok sa isip nyo. Di po ba? Ang dami-dami, hindi kayo makatutok kay Lord. Sino minsan ako nakapag-pray akong gano'n. Yung parang hindi ka makapasok sa ng Panginoon, sa spiritual realm. Habang nagpe-pray ka, sino kaya nanalo sa sa basketball? Ano kaya, di ba may gano'n yung iniisip mo, malayong-malayo sa gusto mong manalangin ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, maging maingat kayo. At ito na ng isa sa mga kabataan. Mga kabataan, pakitaas ang kamay. May na-encounter ako dito, ganito. Pastor, magpe-pray ko po na itong aking liligawan, talagang ito na po yung babae. O di nag-pray daw. Anong nagsabi sa prayer mo? Sabi sa prayer ko, sabi po ni Lord, siya daw ang magiging girlfriend ko. Talaga? Bakit? Ilang taong ka na? 15 pastor. Nag-aaral. Opo, nag-aaral ako. Anong nakita nyo? Minsan sa pagpe-pray natin, yung kagustuhan mo ang naririnig mo, hindi ang Diyos. Sa tingin mo, agree si Lord, nag-aaral ka, bata ka pa, magkakaroon ka ng timely relationship. Kaya nga doon, sinasabi dito sa Colossus, sa aklat ng Colossus, maging sa pananalangin, maging maingat kayo. Bakit? Kasi diyan papasok pa rin ang dyablo. Kasi ayaw ni Satanas ng kaaway na tayo'y manalangin. Kaya ayaw niya maging habit natin to eh. Kasi sa pananalangin, diyan tayo malakas. Dinadala natin sa spiritual realm ang lahat ng laban natin kasi diyan tayo malakas. Kaya pag hindi ka nagiging mananangin o nananalangin, hindi mo habit yan, bilang isang Kristiyano may problema ka. Kaya maraming Kristiyano bumabaksak ng mga tumatalikod sa Panginoon. Bakit? Lack of praying, kakulangan sa pananalangin. Lalong-lalo na pag may problema, hindi niyo po ba alam yon? Nananalangin lang tayo pag last option na si Lord. Pag wala ka nang mapupuntahan, saka ka magpe-pray. Kaya nga sabi dito, at pasasalamat, ito pa maganda. Kapag po tayo nananalangin, by faith, ba't tayo magpapasalamat? Na alam na tutugunin ni Lord ng iyong panalangin. Kahit wala ka pa nakikitang pruweba na matutupad, magpapasalamat ka na. Bakit po? Kasi once na dumapit ka sa Diyos, nananalangin tayo, ibig sabihin na nanalangin ka sa Diyos na buhay at makapangyarihan. Tama? Kaya once na tayo nagpe-pray, dumalapit tayo sa Diyos na buhay at makapangyarihan na kayang gumawa at magsolusyon sa lahat ng problema mo. Kaya sabi dito, at lagi kayong magpasalamat. Even di mo pa nakikita ang solusyon, magpasalamat ka na. Dahil ang Diyos na yung sinasamba at ilalapitan, ay ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay, even ito'y imposible. Kaya lagi sinasabi niya, manalangin kayo at magpasalamat. Bakit? Kasi doon natin makikita na tatanggalin niya yung bigat. Kaya madalas tayo nananalangin, di ba, napupuno tayong alalahanin? Di po ba? Sino dito walang problema? Pakitaas ang kamay. Sino po dito ang may problema? Pakitaas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas, alinlangan niya. Kasi baka sabihin ni Pastor, ganun, you know? Bakit po kayo mahalaga? Lalong-lalo na po, bakit kailangan ng prayer? Develop of habit of prayer. Sabi dito, sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit niyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin. May pasasalamat. Nakita niyo ulit? Panalangin may pasasalamat. Ano pa ilalapit natin? Lahat. Wala po kayo ititira.
Kaya ko na to. Ba't ko pa pagpe-pray? Easy to sa akin eh. Doon na tayo na bumabaksak eh. Kung ano yung maliit, doon tayo napupuwing. Doon tayo may problema. Kaya nga sabi ng Diyos, lahat. Bakit? Upang ang lahat sa buhay natin maging control ng Diyos. Kasi once na ikay magtabi pa ng isang bagay sa buhay mo, Lord, kaya ko to, huwag mong kontrolin. Doon tayo nagkakaproblema. Doon tayo napupuno ng alalahanin. Doon tayo nade-depress. Bakit? Ginagawa mong Diyos ang sarili mo. Kaya ko to eh. Hindi, Diyos na yung sarili mo. And Diyos lang ang pwedeng gumawa ng lahat, ang pwedeng kumontrol ng lahat. Kaya maraming tao, even Christian, napupunong alalahanin. Kasi bakit? Hanggang ngayon, nakasanayan nilang hindi manalangin. Hanggang ngayon, dumidepende pa rin sila sa kakayahan nila. Kaya sabi sa Jeremiah, huwag mong ipagmalaki ang iyong karunungan, ang iyong lakas. Ang iyong yaman, huwag mo ipagmalaki yan. Kundi ipagmalaki mo ang makilala mo ako. Ibig sabihin, yung dumidepende ka sa akin. Yung pag-asa mo nasa akin. Ang sabi nga sa pagpapatuloy, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang nag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo. At ang kapayapaang ito hindi kayang unawain ng tao. Alam niyo po, pag tayo nananalangin, ano ang laging nahihil sa atin? Yung puso natin at isipan natin. Kapag kayo napupuno ng alalahanin, ano din naapektuhan? Ang puso at ang isipan natin. Di po ba? Minsan pag puno tayong alalahanin, hindi tayo matulog. Kahit naka-aircon ka, kahit masarap ang pagkain mo, hindi ka makakain. Bakit? Napupuno kang alalahanin, wala kang kapayapaan. Kaya yan ang uses ng pananalangin. Kasi nais ng Diyos na lahat ng iyong alalahanin, lahat ng pinoproblema mo, dalhin mo sa akin. Bakit? Kasi ako ang prinsipe ng kapayapaan, sabi ni Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi kayang ipaliwanag ng sanlibutan. Bakit? Kahit wala kang pera, kahit ang pagkain mo hindi masarap, kaya mo maging maligaya, kaya mong tumawa at magpuri sa Panginoon. Dahil ang kagalakan na galing sa Panginoon, ang kapayapaan galing sa Panginoon, hindi kayang ibigay ng mundong ito. Di po ba? Pag ang security mo may pera, paso nawawala yan. Ang seguridad mo sa trabaho, nawawala yan. Kaya nga, pag nawala ang trabaho, mamamatay na ako, wala na yung trabaho ko. Paano na buhay ko? Mamamatay na ako, hiniwalay na ako ng boyfriend ko, girlfriend ko. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Na ang pananalangin ay maging habit natin upang sa ganon, lagi natin maranasan yung kapayapaan. Sino po dito gusto ng kapayapaan mula sa Diyos? Amen, di ba? Lately nga lang, nagkaano kami ng NBB. Yung bill namin ng kuryente, 2 times eh. Sabi ng asawa ko, God will provide. Yan ang pananampalataya natin. Yan ang sinasabi na tayo lumalapit sa Panginoon. Huwag mong kayanin. Nagtaasan ng bill. Pababayaan ba tayo ni Lord? Naniniwala po ba kayo na hindi tayo pababayaan ni Lord? O, sabi nga huwag nating dibdibin, luhurin natin sa pamamagitan ng panalangin. Kasi yung panalangin na yan, magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya nga masasabi nga karamihan ba't kaya mga Kristiyano, payapa pa rin kahit sa panahon ng kaguluhan? Kasi bakit? Dinadala namin kung saan kami malakas. Sa panalangin. Upang ma-develop po natin yung ating habit of prayer, unang-una, dapat una mong ginagawa, unahin mo ang panalangin. Kasi ang dami natin priority. Anong priority? Ang priority wala pong pangalawa, kundi one lang. Kaya nga priority. Madalas po ang Pilipino, even Christian, priority ko ang aking pamilya. Priority ko ang trabaho ko. Hindi po priority yun. Kasi ang priority, isa lang. Hindi po dalawa. Kaya pag inuna mo ang panalangin, dapat una talaga siya. Okay? Ano po sabi dito sa Lucas 11:1? Minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. Pagkatapos siya manalangin, sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad niya, Panginoon, turuan niyo po kami manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa mga alagad niya. Ito si Juan Bautista. Alam niyo po, kung nakita mo kung paano mag-perform ng miracle si Lord, magaling, magbumuhay ng patay, magpagaling ng sakit, di ba? Magpalaya sa masamang demonyo. Di ba kung gusto mo, Lord, turuan mo akong magpagaling. Pwede naman Lord, turuan mo akong magpalayas ng demonyo. Turuan mo akong bumuhay ng patay. Turuan mo akong na mga miracles pang iba na ginagawa mo. Katulad ng paglakad ni Pedro sa tubig. Turuan niyo po ako paano. Bakit kaya yung pananalangin?
Ang unang-unang gusto matutunan ng mga alagad. Kasi po, lahat po ng ginawang miracles ni Lord nakaangkla sa pananalangin. Kung gusto niyo miracle mangyari sa buhay niyo, i-develop yung habit of prayer. Totoo yan. Bakit? Di ba si Jesus bago bumuhay ng patay kay Lazaro, hindi naman sinabi, bumuhay ka Lazaro. Hindi. Sabi niya, nanalangin muna siya. Nung siya ay magpakain ng maraming tao, 5,000, o dumami ka pagkain, tinapay isda, hindi ganon. Lord, dumapit siya sa Diyos Ama, nanalangin siya. Kaya nga sa huling sandali ng buhay niya, in solitary sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane, nanalangin siya. Sabi nga doon, ang kanyang pawis ay parang tulong dugo. Alam mo bakit? Kasi doon lalo makikita, pag lagi tayo nananalangin, gusto mong may miracle na mangyari sa buhay mo. Kaya nakakalangkaw, bakit? Maraming Kristiyano hindi sila ma-encounter yung mga amazing things na kayang gawin ni Lord sa kanila. Bakit? Kasi nga, di ba sabi ko kanina, hindi naman tayo humihiling sa Panginoon eh. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon. At minsan, yung paglapit natin, hindi na makaaya-aya. Kaya dapat pag ununa natin ng panalangin, dapat magkaroon ka talaga ng oras sa panalangin. Ano po sabi sa Gawa 3:1? Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, pumunta sila Pedro at Juan sa templo, oras noon ng pananalangin. Sino nakakatanda po dito sa TV, yung 3 o'clock habit? Tandaan niyo po yan? O 3 o'clock habit prayer, doon po nila kinuha yun. Tayo kasi, pag dapat, kung gusto mo maging habit at unahin ang pananalangin, dapat may oras ka sa pananalangin. Minsan yung oras yung free time lang eh. Kung may time ako, Lord, saka ako mananalangin. Kapag gusto ko lang, kapag masaya ako, kapag marami akong blessing, kung may yun lang ang time mo. Pero sino po dito na talagang dahil gusto mo mapalapit sa Panginoon, yung oras na yun, hindi pwedeng hindi ka mananalangin. Sino po? Di ba? Wala makapagtaas. Kasi hindi natin nakasanayan eh. Nakasanayan natin ang mag-social media. Ilang oras sa mag-social media? 1 hour, 2 hours? Kasi nakasanayan eh. Kung gusto po natin ma-develop yung habit of prayer, unahin mo ang pananalangin at magkaroon ka ng oras talaga. Kasi madalas tayo, hindi naman talaga una ang prayer eh. Tanungin ko sino po ang mahal ng Diyos? Wala din. Sino po mahal nyo? Katulad, last message, do you love God? Kasi kung mahal po natin ang Panginoon, may oras tayo eh. Sino po yung naaalala dito, yung mag-asawa na? Naaalala nyo, di ba? Mahal mo yung asawa mo, halos araw-araw gusto mo makasama eh. Di ba? Naalala ko yung sa misis ko, kauwi lang ng bahay, magtatanong, kamusta na? Parang hindi kayo nagkita maghapon. Di ba madalas ganon? Dahil ayaw yung maghiwalay. Pag mahal mo ang Diyos, dapat may oras at may panahon. Kaya yan ikinatatatag ng mga alin, ng mga magkasintahan, may panahon eh. May oras sa isa't isa. Kaya kung gusto natin ma-develop ito, kailangan maglaan po talaga tayo ng oras. Alam niyo po kung bakit tinalo ni David si Goliath? Tingin niyo? Dahil sa pananalangin. Ano po sabi dito sa awit 53? Tuwing umaga o Panginoon, narinig niyo ang aking panalangin. Makikita natin na habit ni David ang pananalangin kung bakit siya nagtagumpay sa mga laban. Kaya kung gusto nyo magtagumpay sa lahat ng laban, kasi lahat tayo may laban eh. Kanina lang dito pagpunta eh. Ayokong pumunta. Ang init. Napuyat ako. Di ba laban? Mga nanay, hindi pa ako nakakapamalengke, hindi pa ako nakapaglalaba, hindi pa ako laban. Every battle meron tayo sa araw-araw. Magpapasukan na naman. Battle na naman niya. Mga estudyante, ang iksi ng bakasyon. Ang hirap na naman mag-aral. Marami tayong battle. Pero kung hindi natin tayo magkakaroon ng oras sa pananalangin, I tell you, maging sa pagising mo palang umaga, talo ka na kaagad. Bakit? Walang kabuhay-buhay ang araw mo. Kaya simulan natin ang tagumpay katulad ni David. Ang habit ng pananalangin ay nagpapakita na may Diyos at nagpapatibay sa ating pagkatao. Alam niyo bakit si David yung naging malapit sa puso ng Diyos? Kasi lagi niyang kinakausap ang Diyos through prayer.
Lagi siya nakikipag-usap sa Diyos. At si David, hindi naman siya perfectong tao. Alam niyo ang kasalanan ni David, nagpapatay ng tao. Idolatry. Nakisiping siya sa hindi niya asawa kay Bathsheba. O bakit? Ano nangyari? Nanatili pa rin yung habit niyang manalangin upang mabago yung pagkatao niya. Kaya sa atin madalas, even Christian, for how many Christian, na ilang taong ka ng Kristiyano, pero bakit hindi nababago ang buhay mo? Hindi ka naman lumalapit sa Diyos eh. Kasi wala kang kakayahang baguhin ang buhay mo unless na lang si Lord ang tutulong sa'yo. At dahil sa panalangin na gagawa natin, sumunod sa Diyos. Kaya minsan yung mga taong ayaw manalangin kasi ayaw nilang sumunod sa Diyos. Bakit? Kasi pag mananalangin ka, kung anong gusto ng Diyos, yun ang susundin mo. Ano sabi sa Gawa 6:4? At ilalaan namin ang aming oras sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya madalas ang iba ayaw sumunod sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi sila nagpe-pray, Lord, tulungan mo kami na ipangaral namin ang salita mo. Kaya madalas sa mga Kristiyano ayaw nila mag-share ng gospel. Kasi nakatuon sila sa sarili nila. Di ko kaya, wala man ako pinag-aralan. No read, no rate ako eh. Hindi man ako pastor, hindi ako leader para ipangaral. Ang tanong, nag-pray ka muna ba bago mo gawin yung pinagagawa ng Diyos? Sino ba itong mga kaalagad na to? Si Peter? Mangingisda? Tingin nyo, magpapatanggap ng ilang libo? Makapagsasalita ng iba't ibang lingwahe? Magaling ba siya? Hindi. Dahil nanalangin siya at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nagamit siya at sumunod siya sa Diyos. Amen? Yun ang nakakalimutan natin lagi. Lusob lang tayo ng lusob, pero ang prayer nalilimutan natin. Kaya hindi tayo naging sumusunod sa Diyos eh. Kasi minsan, yung prayer mo, lagi nakaangkla lang sa'yo. At kung mananalangin dapat, naglalapit sa atin sa puso ng Diyos at natitiyak ng ating mga hangarin ay naaayon sa kanyang kalooban at hindi sa mga makasariling hilig. Ano po sabi dito sa 1 Timoteo 2:1? Una sa lahat, ipinapakiusap ko, ipanalangin ninyo ang lahat ng tao at ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan ninyo para sa kanilang na may pasasalamat. Alam niyo po ba kung bakit gusto ng Diyos na maging habit natin to? Hindi tayo nagiging makasarili. Sino po dito pinagpe-pray ang bansa natin? Amen? Parang pahina ng pahina. Pero pag tinanong ko, sino yung pinagpe-pray na may kahilingan, kataasan siguro itong mga to? Di ba? Bakit gusto ng Diyos na maging habit? Kasi every time tayo nananalangin, nabibigyan natin ng pagkakataon kahit yung atin sa paligid natin, ang ating namumuno, ang ating bansa o ang Israel na ipapanalangin natin sa araw-araw. Sa araw-araw ka ba namang manalangin? Siyempre, lahat ang hindi mo dapat ipapanalangin mo na para mailapit sa Diyos eh. Kaya nakikita natin dito yung prayer, nagiging unselfish na siya. Alam nyo, pag hindi ka madalas manalangin, ano nilalapit mo? Sino magiging totoo dito? Di ba? Kapag ikaw nananalangin, minsan lang, ano nilalapit mo? Yung sarili mo lang. Lord, sana po mabayaran namin. Lord, sana po maging pagpapala namin sa pera. Kasi bakit? One time ka lang kumanalangin. Pag araw-araw ka nananalangin, habit mo to. Hindi lang yung pangangailangan mo, pinagpe-pray mo. Maging ang kapitbahay mo, maging ang katrabaho, maging ang bansa natin, maging ang namumuno sa atin, maging ang ibang bansa, ang Israel, pinapanalangin na. Bakit? Sa tagal mo nang nananalangin, napupuno na lahat, hindi ka na makasarili, na doon na yung pag-ibig ng Diyos sa'yo para sa iba. Ay, yun ang gusto ni Lord. Kaya gusto ni Lord maging habit natin to eh. Hindi yung habit mo lang, paglalapit ka dahil sa'yo lang, makasarili. Hindi. Magiging alin na? Matututo tayong magpasalamat at hindi tayo nagre-reklamo. Alam niyo po ba pag tayo nananalangin, naiwasan yung magreklamo? Bakit? Dumidepende ka sa Diyos eh. Lord, sana po, kayo po ang kumilos. Imbis na, ano ba yan? Tumaas na naman ang gasolina. Wala talagang silbes. Ang ating Pangulo, pati si Mayor, nakikisabay na rin. Puro, ang aking boss, hindi ko tinataasan ng sweldo. Di ba? Pero pag dinaan mo sa panalangin, Lord, alam ko, kikilos kayo. At magpapasalamat ako. Yung bill ng kuryente ko, babayaran ninyo. Amen? Hindi na tayo magre-reklamo. Magpapasalamat na lang tayo sa Panginoon. At sa panalangin, nakakalapit tayo sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos yung panalangin eh. Kasi gusto ni Lord maging close tayo. Sino dito gusto maging close ni Lord? Di ba? Tanongin mo, sabihin mo sa katabi mo, manalangin tayo. Maging habit natin ng manalangin.
Kaya nga, ang pananalangin, isa yan sa nakikita sa mga mananampalataya. Hindi nyo napansin yan sa kanyang mga alagad? Tinotorture na nananalangin pa eh. Si Pablo, di ba saka si Silas, nasa loob na ng selda. Nananalangin at umaawit pa ng papuri sa Diyos. Ano nangyari? Nakalas yung tanikala sa kanya ng mga kamay. Ganon ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya anumang bagay na parang imposible, manalangin ka lang. Walang imposible sa Diyos. Ano sabi sa Lucas 11:9-10? Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo sa Diyos at bibigyan niya kayo. Ang humahanap kayo at makakatagpo kayo. Kumakatok kayo at pagbubuksan kayo sapagkat ang sino mang humihingi ay nakatatanggap, ang naghahanap ay nakatatagpo at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kasi ayaw nating lumapit sa pamamagitan ng panalangin. At sa panalangin, hindi ka naman tatanggihan ni Lord eh. Hindi ka niya tatanggihan. At ang lalapitan mo siya yung daan at ang katotohanan at ang buhay. Maliban na lang yung nilalapitan mo, maling Diyos. Hindi naman. Ang nilalapitan ng nating mga mananampalataya, ito ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ito ang Diyos na nakakarinig. Ito ang Diyos na pagpumato ka, pagbubuksan ka. Ito ang Diyos na malapit sa atin. Ang tanong kasi tayo ang lumalayo sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananalangin, lalo nating ipinapakita na tayo umaasa at nagtitiwala sa Panginoon. Kaya madalas nabibigo ang isang Kristiyano, hindi nananalangin. Kaya pag tayo nananalangin, lalo tayo nagpapalapit sa Diyos. Pag malapit ka sa Diyos, ibig sabihin nun, di ba? Sino nga dito pag malapit kay Mayor eh? Oh, malapit ako kay Mayor. Kilala mo si Mayor? Kabady ko yun. Oh, kaya pag pumunta ako ng munisipyo, hindi na ako hinihingi ng ID. Hindi na, malapit kay Mayor yan. Tayo kayang mananampalataya. Malapit ka sa mga hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng lahat. Hindi ka ba matutuwa? Kaya nga sa pananalangin, gusto ng Diyos maging malapit tayo. At nagpapakita yun ng pananampalataya natin sa Kanya. Siya ang ating tagapagligtas sa araw-araw na ating pagsubok at sa mga paghihirap na ating kinaharap. Kaya gusto ni Lord yan eh. Lagi tayong lumapit sa Kanya. Bakit? Kasi tayo ang pinakakawawa kapag hindi tayo nananalangin. Ang sabi dito sa Roma 7:24-25, kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa mga kasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos na nagliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag lumalapit tayo sa Diyos, ina-acknowledge natin yung pagliligtas sa iyo ng Diyos. Kaya nung tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, lagi kang lalapit. Bakit? Nagpapasalamat ka eh. Di po ba? At gusto mo na lalo tayong mapalapit sa Kanya. Lalong-lalo na kaawa-awa tayong lahat. Kung wala si Jesus sa buhay natin, alam na natin ang ating pupuntahan. Kailan nga, sabi ni Mrs. ko, sobrang init. Lalo pa siguro sa hell. Lalo po siguro dun sa hell. Sabi niya, kung sobrang init dito sa mundo, paano na kaya saan? Sa hell. Hindi nyo minsan i-realize yun? Paano pa kaya saan? Sa hell. Na sobrang init. Kaya nga yung mayaman, di ba sabi, dampi mo lang kahit konti lang na tubig para lang ganon kainit. Kaya ayaw na nga ng Diyos eh. Kaya sa pananalangin, lalo natin nakikita yung pangako ng Diyos. Kaya nga kita iniligtas, anak. Ayaw kitang mahirapan. Ayaw kong magdusa ka for eternity. Gusto ko makita mo yung pagliligtas ko. Kaya lagi kang manalangin, lagi kang lumapit sa akin. Lahat ng kailangan ko, ibibigay ko sa iyo. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Bakit? Sabi ng Panginoon. Sabi ng Diyos, Ama, yung pinakakailangan mo nga, ibinigay ko ang kaligtasan. Ano pa ba? Hindi ko kayang ibigay sa iyo. Ang kulang lang sa atin, lack of prayer tayo, kulang tayo sa pananalangin. Napansin niyo yung panalangin ng isang makulit? Lagi siya nananalangin sa hukom. Yung hukom na ito, masama ito. Masama ugali, corrupt, ang hukom, yung judge. Pero laging pumupunta doon,
dahil sa kanyang problema, nilalapit niya sa hukom. Ang sabi nung hukom, o sige na, igagrant ko na yung petition mo dahil ang kulit mo kasi. Lagi kang pumupunta. Masamang hukom yun ha. Ang Diyos natin na mabuti at makapangyarihan at Diyos sa Ama natin, pag paulit-ulit tayo nananalangin, ibibigay niya yon. Ang tanong, lagi ba tayong nananalangin? Lagi ba tayong lumalapit sa Panginoon? Ano po? Kasi pag tayo po ay malapit sa Panginoon, siya na yung kumikilos sa atin. Pag tayo nananalangin at nakalalapit tayo sa Panginoon, siya na yung kikilos sa atin. Ano sabi sa Pilipos 2:13? Sapagkat ang Diyos ang siyang kumikilos sa inyo upang magkaroon tayo ng pagnanais kakayahang masunod ng kalooban niya. Sino daw ang magbibigay pa rin ng pagnanais? Ang Diyos. Sino pa rin ang magbibigay sa atin para masunod natin ang kalooban niya? Ang Diyos. Bakit hindi tayo lumalapit sa Diyos? Kasi akala natin, kaya natin. Even without prayer, okay lang, makukuha ko to. Hindi. Hanggat hindi ka lumalapit sa Panginoon at hindi ka nananalangin sa Panginoon, I tell you, lahat ng pinagpaguran mo mawawala. Lahat ng kakala mo, isasya mo, mawawala. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, mapalad ang tao na sa akin lang umaasa. Na ako lang ang kanilang ang batong tanggulan. Bakit? Alam niyo po ba kung sabi nga ng Panginoon sa kawigaan, huwag kayong magbibigay ng pag-asa o tiwala sa tao. Kasi pag nawala yan, lahat ng plano niyo mawawala. Tama? Kasi mamamatay siya eh. Kaya yung plano natin, tayong dalawa, plano ko, plano mo, pag namatay ka, mawawala yun. Pero ang Diyos, pag ang plano mo at pagtitiwala mo ibinigay sa Diyos, namamatay ba si Lord? Hindi. Kaya maisa sa katuparan nito. Upang sa ganun, kumilos siya sa atin, kapag tayo lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, masusunod natin ang kalooban niya at kaluwalhatian niya ang nasusunod. Kaya napapansin, pag lagi tayo nagpe-pray, ano na mahalaga? Yung gusto niya, hindi na yung gusto natin. Yun po ang mahalaga. At hindi nyo napapansin, yung hinihiling mo, nire-refine niya ito. Hanggang sa dumating, hindi mo napapansin kalooban na ng Diyos ang nasusunod mo. Dahil sa prayer. Di po ba? Tayo umihiling, Lord, bigyan niyo po kami ng mga 50 million kaysa mapunta sa mga korap, sa mga contractor, sa amin yung nalang ibigay. Di ba? Minsan nagpe-pray tayo na mabless tayo financially. Habang tayo nagpe-pray, hindi nyo na minsan namamalayan, ba't ang tagal ibigay ni Lord? Bakit hindi pa binibigay ni Lord na mabless ako? Hindi nyo napapansin? Yung puso at kalooban ni Lord na susunod sa iyo. Bakit? Nakakaroon ka ng contentment kung anong meron ka ngayon. Di ba? Hindi natin napapansin yun. Hindi mo napapansin, ginagawin na ni Lord yung gusto mo sa kalooban niya. Hindi mo napapansin na, Lord, parang nawawala ng milyon sa buhay ko. Ang gusto ko na ngayon ay ikaw, contented na ako na ikaw ay nasa buhay ko ngayon. Amen? Kasi nga, bakit? Nire-refine niya na. Kaya ang nasusunod na pag tayo patuloy na nananalangin, yung kalooban na ni Lord. At hindi mo na napapansin, ayoko na gusto ng mundong ito. Ang gusto ko na ay makasama at makilala ang Diyos. Through prayer. Kaya nais ng Diyos maging habit po natin ng prayer. Hindi para tayo maging kawawa, hindi para tayo maghirap, kundi magkaroon ito lalo ng kapangyarihan at makita natin ng Diyos na buhay ang ating nilalapitan. Ano po? At sa pamamagitan ng panalangin, nakakalapit tayo sa Diyos para madisiplina. Bakit po? Kasi marami tayong bagay na hinihiling, hindi sa ikagaganda nga natin. Yung habit na ito, hindi ikagaganda. Ano po sabi sa 1 Corinto 9:25? Ang bawat manlalaki nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili para makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Yung prayer po kasi yan, may epekto po yan for eternity. Kaya pag naging habit po natin yan, dinidisiplina natin ang ating sarili sa mga bagay na lastful. Kapag hindi kayo nananalangin, sa anong oras at anong bagay yung ginagawa nyo? Ano? Pag hindi ka nagpe-pray, anong bagay yung ginagawa nyo? Ha? Social media. Manunood tayo ng Netflix, Prime Video. Ang haba ng oras. Kung di naman kaya, nakikichismisan tayo.
Haba ng oras, ano? Kaya nga yung pananalangin, binibigyan tayo ng disiplina para maging alin? Maging productive ang buhay natin. Gusto ng Diyos yun. Kasi hindi ito magbibigay lang alin ng paglayo sa Panginoon, kundi paglapit natin sa Panginoon upang makilala. Upang sa ganon, ang disiplina na tanggalin ng masasamang pagnanasa ng ating katawan. Yun po ang sinasabi ko. Kasi pag tayo nagpe-pray, habit natin ito, marami tayong oras sa pananalangin, ang dinidisiplina nito, tanggalin yung masasamang pita ng ating laman. Alam niyo po, social media ngayon, makakapanood na kayo ng mga pornographic. Wala na consent ng magulang. Inaalis po tayo dyan. Di ba? Social media. Magiging judgmental. Makakapanood lang tayo ng isang bagay. Oo nga, asama ng ugali na yan. Hindi napapansin yan. Hindi mo naman kilala. Pero nag-judge ka na rin. Inaalis tayo ng Diyos sa mga ganyang masasamang gawain. Ano po sabi sa 1 Corinto 9:27? Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos ko ipangaral ng magandang balita sa iba, ako pa ang hindi makakatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ako pa na Kristiyano ang hindi makakatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Kasi yung habit mo, yung pagkakilala mo sa Panginoon, yung mapalapit through prayer, hindi natin ginagawa. Kaya even Christian, tatanggap kaya ako ng gantimpala? Kasi nga, hindi mo ginagawa ang habit ng pananalangin. Yung mapalapit sa Panginoon. At sa Panginoon ito, sinusupil natin yung mga masamang pagnanasa na meron tayo. Kaya nga pag tayo hindi tayo pa laging nananalangin, tignan mo yung sarili natin. Hindi ako nagkukondem. Tignan natin, realization. Tignan natin, hindi ako nagpipray, bakit ganito? Kaya pala ang buhay ko ganito. Kasi hindi mo kilala ang Panginoon through prayer. Ay nakakalungkot ka. Kapag naging habit natin ito, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya pag tayo nananalangin at lalo tayo napapalapit sa Panginoon, ano ba unang binibigay nito? Kapayapaan talaga. Bakit tayo nagpe-pray? Kasi nga naaligagata nga tayo eh. May problema tayo eh. Lumalapit tayo sa Diyos kasi nga hindi tayo may problema. Meron tayong alalahanin. Ano sabi ng Panginoon sa Pilipos 4:9? Ang mga bagay na iyong natutunan, tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ang kapayapaan ang sa inyo. Ano ba yung tinanggap mo? Ano ba yung natutunan mo sa salita ng Panginoon? Sa mensahe ng Panginoon every Sunday? Dapat ito ang ating maging habit, makasanayan. Ang sabi ng Panginoon sa Joshua 1:8, wag yung, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Araw at gabi, basahin mo ito. Kasi yun ang natutunan mo, yun ang narinig mo, yun ang dapat nakasanayan mo. At sabi nga sa Hebreo, di ba, huwag yung kaligtaan, ang pagtitipod, katulad nito. Yun ang dapat narinig at nakasanayan, dapat yun ang gawin natin. Ano sabi ng Panginoon? Ang mga bagay na ito na gawin ninyo, maging kasanayan natin. At ang Diyos ang kapayapaan sa inyo. Alam niyo po ba ang kapayapaan hindi kayang ibigay ito ng pera? Yun ang nagkakaroon ng gera, di ba? Sino talo? Kahit hindi nga tayo ginigera, talo tayo eh. Bakit? Pressure ng bilhin, walang payapa doon. Kaya naman nag-aalisan doon eh. Tamaan ka na ba naman ng mga missile? Ewan ko na lang. Pero dahil ang iyong habit ay manalangin sa Panginoon, ang kapayapaan nasa. Sino po yung nananalangin dito? Ang dami mong problema, Lord. Umiiyak ka sa Panginoon, kina-cry out mo kay Lord lahat. Pagkatapos ng prayer mo, parang, payapang-payapa ka. Bakit? Kasi nga, yon ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya nga si Lord na yun, si Jesus, bakit nananalangin pa? Kasi ugnayan yun sa Diyos Ama. Kaya kung tunay tayo may ugnayan sa Panginoon, lalo sa ating Diyos Ama, dapat nananalangin ka. Sabi mo sa katabi mo, nananalangin ka ba? Nakasanayan mo na ba manalangin? Di ba? Minsan pag sinasabi, mag-pray ka. Hindi ko kaya mag-pray. Di ba, ganyan tayo? Mag-pray ka ng pagkain. Ayoko mag-pray. Hindi ko alam mag-pray ng pagkain. Nakakalungkot. Alam niyo po ba, may nangyari po yan. Tatapos ko na. Birthday po ng biyanan ko noon. Nag-pray po ako. Birthday ng biyanan ko. Pagkatapos ng prayer, sabi ng pamangkin ni Mrs. yung pamangkin ko. Sabi niya, Tito, bakit? Saan ka nag-aaral mag-pray?
Alam niyo po ba, minsan kasi inisip natin, kailangan natin maging pastor, kailangan natin maging leader, kailangan yung prayer mo pag narinig, ay ang ganda, ang haba ng prayer. Tanong ko po sa inyo, pag kayo nagpe-pray, sino sumasagot ng prayer? Kayo o ang Diyos? Ha? Di ba ang Diyos? Kasi minsan tayo, kailangan maging maganda ang prayer para sagutin ni Lord. Hindi. Kahit anong ganda ng prayer mo, kahit gaano kahaba ang prayer mo, kahit kabisado mo ang prayer mo, ang Diyos pa rin ang magpapatupad ng panalangin natin. Yun ang katotohanan. Kaya hindi gusto ni Lord, alam naman ni Lord yung puso mo, pero gusto ni Lord, lumalapit ka parang Diyos, Ama natin. Panginoon, Ama, kayo lang po, yun lang gusto ni Lord. Yung taos puso't may pananampalataya at habit mo mag-pray. Ako po, naalala ko po, kung ako po yung unang nag-pray dito sa church doon, bulol po talaga ako. Kaya sabi ko, ano bang prayer ito? Nakakahiya. Hindi, it doesn't matter. Ang mahalaga, habit mo manalangin. Bakit? Kahit ang panalangin mo ay wala pang 1 minute lang, pero galing sa puso at alam ng Diyos yung pangangailangan mo, bibigyan ni Lord ng kasagutan yan. Bakit? Pahabaan tayo hindi ko sinasabi nga, against ako sa mahabang prayer, hindi ganun. Kasi yan ang nagiging hindrance din, lalo na mga mananampalataya. Yung prayer, hindi kasi ako galing ni Mami Gay, hindi kasi galing ni Pastor, hindi ako kasi ni leader ko, ang galing mag-pray. Walang magaling dito, kundi si Lord lang. Di ba? Ang gusto lang ni Lord yung commitment, yung habit, yung ako ang Diyos mo, ako yung Ama mo, nalalapit ka. Lord, nagugutom ako, bigyan mo ako ng pagkain. Di ba? Hindi na yung, kasi nga, in-encourage ko kayo. Sa akin lang walang masamang prayer, walang maling prayer. Sa akin po. Bakit? Kasi medyo kang tamang pinagdadalanginan mo eh. Yun ang tama doon. Maliban na lang yung prayer mo sa iba. Alam nyo na, sa mga santo, hindi yun mali. Kahit anong ganda ng prayer mo, mali yung pinalalapitan mo. Pero dito, kahit hindi ka ganun kaganda ang prayer mo, merong isang magaling, mabutit, makapangyarihan na lalapitan mo ang ating Panginoon. Amen? Yun ang mahalaga. Kaya, sana yung habit natin ngayon, lalo na if you're called to be Christian, sana yung habit na yun, yung habit ng pananalangin. Alam niyo po ba, naalala ko noon, nung kami pumunta pa ni Pastor doon sa Laguna, na mga taga Makati yun, I ended story, na ang prayer ko pa, sinulat ko pa. Oo, kasi nga sabi ko, ang dami, puro leaders ng Makati, tsaka sa Tokayo ko yung pinuntahan namin eh. Si Brother Elmer, tsaka yung asawa niya si Emma, si Ate Emma. Talagang sinulat ko pa yung prayer. Kasi nga, baka anong sabihin eh. Ayun pagkatapos ko, sabi ng mga Pastor Mike, yung leader mo, parang ikaw mag-pray ah. Hindi ko naman sabi, binasa ko po yun. Alam, minsan, kailangan natin gawin yung mga bagay, pero kung gusto mo mapalapit sa Panginoon, sabi sa'yo ni Lord, hindi mo kailangan magpadalubhasa. Hindi mo kailangan na ang prayer mo, napakaganda pag narinig. Ang kailangan ko lang, maging habit mo to, yung paglapit mo sa akin. Amen? Sino po dito gusto maging habit ang prayer? Amen? Lahat po tayo manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, pinupuri namin kayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, lalo sa buong series po ng May, na kung saan lalo may bibigyan ng diin yung pamumuhay namin bilang mga Kristiyano. Lalo na yung pamumuhay namin, at minsan hindi namin nakikita, habit na pala namin ito. Yung mga bagay na nakasanayan namin pero hindi nakakatulong sa aming pananampalataya. Hindi nakakatulong, Panginoon, na makilala ka namin yung Christ-likeness, hindi po. Kundi ito'y nagpapakita na hindi kami talaga mananampalataya. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba po kami. Kung kami, Panginoon, na nalinlang o na-deceive ng kaaway, bilang isang Kristiyano, Lord, ako anong itinanim siyang aanim. At bilang isang Kristiyano rin, hindi pwede mamunga ang bayabas ng isang santol. Lord, itinanim niyo sa amin yung salita mo. Itinanim mo sa amin yung matuwid at may kabanalan na pamumuhay, Lord. At dalangin po namin, Panginoon, yung amin nakasanayan na mga bad habits, Panginoon. Lord, sa tulong nyo, sa kapangyarihan nyo, lumalapit po kami ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Tanggalin niyo po ito. Wala po kaming kakayahan na tanggalin niyo po ito. Lalo po kung ito'y nakasanayan na namin.
Pero Lord, walang imposible sa'yo. Kung maging si David, Panginoon, ay nakakagawa mga kasamaan o mga masasamang mga gawain, Lord, pero binago mo. Dahil patuloy siyang lumalapit at nananalangin sa inyo. Lord, sa oras ding ito, kayo ang top priority namin. Kayo lang, wala na number 1, wala number 2, Panginoon, kundi 1 lang, kayo ang manalangin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na paggising pa lang ng umaga, mananalangin na kami. Gusto namin makasanayan, Panginoon, na lalo namin kayong makilala sa pamamagitan ng panalangin. Lord, sabi niyo nga po, Panginoon, sa Atomic Habit, kung paano ang 1% dumamay, Panginoon, na napakalaking impact, yung power nito, Lord, ganun din po, Panginoon. Nasimula ng aming habit ng pananalangin, Lord, alam namin nakikilos kayo. At ang kapangyarihan nyo ay aming mararanasan. Yung mga imposibleng bagay yung mangyayari sa pananalangin pa lamang, Panginoon. Lord, aasa kami. Magtitiwala kami sa inyo. At ang panalangin na ito ay igagawad nyo sa amin. At ngayon pa lang, Panginoon, pinasasalamatan ka na namin, Panginoon. We thank you so much, Lord. Salamat po, Panginoon, sa katagunan ng aming panalangin ngayon. Kaya anuman, sino man dito ang may panalangin, ilapit mo ngayon sa Panginoon. Ilapit mo na may pasasalamat at pagtitiwala sa Panginoon. Anumang bigat na meron na kinaharap mo ngayon, ilapit mo sa Panginoon sa oras na ito. Alam ng Panginoon ang pangangailangan mo, pero nais ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, bumuka ang iyong mga labit at mamutawi dito ang paglapit mo sa pamamagitan ng panalangin. Sabi ng Diyos, hindi kayo humihingi kung kaya hindi ko kayo binibigyan. Humingi kayo at bibigyan ko kayo na higit pa sana hinihingi nyo. At ang ibibigay ko hindi makasasama, kundi makakabuti para sa inyong lahat. Lord, maraming pong salamat. Binibigay namin sa iyong kapurihan at kadakilaan ng aming panalangin ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen.